Hindi lang pala kakulangan sa mga baril at iba pang gamit ang problema ng PNP o ng Philippine National Police. Pati pala sa archival o pagtatago ng records, lalo na ng blotter, malaking hamon para sa kanila. Kaya ang solusyon, electronic o e-blotter. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, alam mo minsan nakakaligtaan natin yung kahalagahan ng simpleng logbook para sa mga blotter, sa mga presinto. At kung minsan nga ay nagkakagutay-gutay pa ang mga ito sa dami ng mga impormasyon, mga reports, mga reklamo, mga crimes na inilalagay dito. At dahil napakahalaga ng mga impormasyon na nakalagay nga sa mga blotter na ito, ang isang solusyon na naisip ng PNP ay i-encode sa computer ang mga impormasyong ito. Sa third floor ng Pasig Police Headquarters, sumama ang aming team sa 2 desk officers na naka-duty para maghanap ng record ng isang krimen na naganap ilang taon na ang nakakalipas. Ang lumantad sa amin, patong-patong na mga logbook ng blotter. Laman ito ang hindi na mabilang na report ng mga pulis mula sa nagdaang panahon. Sa puntong ito, sinimula na ng desk officers ang pagbubungkal para sa hinahanap na logbook entry. Magano lang tayo ng extra oras o sir, kasi sa dami po ng file natin, talagang sa mainit po dito, talagang magtsatsaga ka po sir na isa-isahin po yan. Yung ibang mga blotter dito, katunayan, mula pa dekada 90, mga 1993, 94, makikita natin habang binubuksan ni sir, talagang hiwa-hiwalay na yung pages, bukod sa makapal na yung alikabok, nagkakagutay-gutay na yung mga pahina. Pero sir, ito hindi basta-basta pwedeng itapon itong mga doon. Hindi po pwedeng itapon to sir. Mamaya may maghanap ulit. May preparation tayo sir. Dahil kompleto sa datos gaya ng petsa at pangalan, mabilis namang nahanap ng desk officers ang blotter. Pero kung halimbawang hindi alam ang petsa ng record na pinapapull out, ang tanong, saan ka magsisimulang maghanap? Ang solusyon ng PNP, Computerized Crime Incident Reporting System na binansagan ding e-blotter. Maliban sa logbook, diretso sa isang computer program ng PNP ang isang reklamo o report. Yung lumang way of blattering ng train stations, doon ang reference ng e-blatter na ito. Lahat ng mga yon ini-encode. As of now, we are starting to encode from January to December 2012. After that na-encode, we go backwards from 2012, we start again 2011. Tapusin namin ang backlog lahat. Nito pang nakarang Hunyo nang ilunsad ng PNP ang e-blotter. Matapos ito, isa-isang sumailalim sa e-blotter seminar ang bawat distrito ng PNP sa NCR. Sa ngayon, bagaman nasa testing stage pa rin, operational na raw ito sa lahat ng police stations sa NCR at maging sa provincial stations ng PNP. Kapag nakumpleto na ang detalye ng isang krimen, i-encode na ito ng crime registrar sa computer. Bukod sa petsa, pangalan ng biktima at suspect, may sariling blotter entry code din ang krimen. Kaya one click lang daw kung hahanapin. At dahil may imbak sa database ng e-blotter ang mga report, mas madali na raw makabuo ng statistics ang PNP. For instance, Pasig, I would like to know kung ano ang crime statistics na nangyayari sa Pasig for the month of September. Then, ikiklik ko lang yon, malalaman ko kung saan yung crime-prone areas. At the chief of police can deploy yung mga tao nila properly. Mas maganda nga, sir. Mas mabilis. Kasi high-tech na tayo ngayon eh. Mag-computerize na siyempre, mas effective siguro. Jessica, bawat blotter ay may kaukulang resibo na ibibigay sa isang nag-complain o sa isang mga nag-report, at nakasaad din dito yung code ng krimen na siya rin gagamitin sa pag-access sa computer record. Kapag naplansya na raw ng PNP ang e-blotter system, maaari na rin daw gamitin ang resibong ito sa pag-follow up ng isang krimen nasaan ka mang bahagi ng Pilipinas. Jessica. Okay, pero kahit computerized yan, Cedric, kung hindi nila lalagyan ng sistema, di ba, pahirapan pa rin?
Actually, Jessica, kahit naman PNP, sinasabi ngayon talagang mahaba-haba pa at malaki-laki pang upgrade yung kakailanganin ng sistemang ito. Isang patunay daw dyan. Itong sistemang ito, nagwo-work daw siya within the district kasi dito sa atin sa Metro Manila, no, may eastern, may northern. Nakalink itong yung mga computers na ito at nakalink din siya dun sa office sa NCRPO. Pero pagdating dun sa mga probinsya at saka dito sa NCR, medyo, sa ngayon hindi pa daw siya nakalink. Ano? So kung gusto mong i-check yung records doon sa mga probinsya at nasa Metro Manila ka, sa ngayon hindi pa daw siya gumagana. Pero ang target, ang aim ng PNP is eventually kung nasa Tawi-Tawi ka man, gusto mo mag-check ng isang krimen na naganap sa halimbawa sa Ilocos, magagawa mo daw yun eventually. Yun ang target ng PNP, Jessica. Okay, nakikita ko yung mga video ng mga blotter, no, ng gigitata, talagang luman-luma na. Paano na kaya yung mga kasong nakapaloob sa mga blotter na to? Yun nga, Jessica, tinanong din natin kung anong plano ng PNP dun sa mga lumang mga logbooks. Ang sabi nila talagang hindi ito pwedeng i-dispose kasi meron pa mga kaso dito na may posibleng may mga kaso dito na hanggang ngayon nakabinbin, ano? At yung yung logbooks na ito pwede siyang gamitin bilang ebidensya kung sakasakali mang kakailanganin kahit na nanggigitata na, kahit na gutay-gutay na mga ito, hanggat merong vital information na nakalagay doon ay pwede siyang gamitin sa korte. Kasi itong information naman na nakalagay dito sa may e-blotter, sa ngayon hindi pa siya admissible sa korte, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.